Hello guys, andito tayo sa office ng Bagong Pilipinas Party List. Ano, kamusta naman anong pangalan mo? Ayan, magandang araw po. Ako po si Michelle Asuncion, isa po sa mga miyembro ng BBM Youth. Oo. SK Kagawad din po ako sa may-amin. Sa Barangay 646, malapit po sa Malacanang. Malapit. Manila. Yes po, Barangay 646 San Miguel, Manila. Oo. Yes. Ayun, paano ka napasok sa Bagong Pilipinas? Actually, inanyayahan po ako ng isa sa mga kagawad din po dito, si Ma'am Annabel. Oo. And then, kaya mas ginusto ko rin pong mapunta rito kasi ang ganda ng mga layunin nila, gayon Oo. din. Tapos, yung pagdating po sa mga proyekto, no? Pagdating sa mga tao at pagtulong. Ano ang magagawa mo bilang SE? Okay. So bilang SK sa Bagong Pilipinas, no? Siguro isa yung maging representante ng mga kabataan, maging boses ng mga kabataan. Tapos syempre, ako ay naniniwala, no, bilang pagkuha nila sa akin bilang isa sa mga BBM Youth, siguro isa sa mga maaari kong maitulong na is yung makapag-produce ng magandang proyekto para sa mga kapwa o kabataan. Kasi ako ay naniniwala na ang mga kabataan, no, tanging kabataan lamang din ang maaaring makaunawa at makaintindi sa kanila. Oo. Ayun, sa palagay mo, malayo ang makakating ng Bagong Pilipinas. Malayo ang mararating kasi syempre pagdating dun sa vision ng ating mahal na Pangulo, malayo ang mararating kasi dito maraming solusyon, siksik sa aksyon. Kaya mas naniniwala akong Bagong Pilipinas para makapag-produce ng isang bagong Pilipino. Oo. Ayun. Bali, ilang taon ka na? 21 years old po. Wala kang plano na tumakbo sa mataas na... Sa ngayon po, wala pa. Kasi syempre, bilang isang kabataan, no, hindi muna ako nag-looking forward sa mataas na posisyon. Lalo na kapag wala ka totaling sapat na kaalaman tungo doon. Kasi sa panahon natin ngayon, dapat siguro mas bigyan natin ng pansin yung kasabihan na youth should know when to listen, youth should know when to follow, and youth should know when to intervene. Sa Tagalog, dapat ang mga kabataan alam kung kailan makikinig, alam kung kailan susunod, at alam kung kailan pangingialam. Ganun ba yun? Ano yung may papawako mo para gumanda ang Bagong Pilipinas Party List? Okay, so yun, napakaganda nung katanungan. Ano ang maipapangako ko? Sa akin, hindi po ako mangangako, pero ako ay mangangarap. Pagdating doon sa mga nais gawin ng ating pong Pangulo. No, kasi syempre lahat ng mga gusto niyang gawin sa Pilipinas, wala namang ibang hangarin kundi iangat muli ang antas para tawagin tayo bilang isang maharlika. Oo. Ayun, sa edad mo 21, ano ang plano mo para sa Bagong Pilipinas? So siguro isa sa mga plano ko is yung papakinggan natin yung mga suhestyon, payayamanin natin yung mga talento ng mga kabataan kasi magpasa hanggang ngayon naniniwala pa rin ako din sa mga kasabihang sinasabi ni Rizal na ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Kaya lang, nalilimitahan kasi yung mga nalilimitahan kasi yung mga kabataan ngayon. So ngayon dito, ang kagandahan sa Bagong Pilipinas, they are forcing all the youth para makilahok sa lahat ng mga pampolitika. Kasi syempre, kahit ano naman ang gawin natin politika ang dapat makinig sa tao. Hindi ang tao ang dapat makinig sa politika. So yun ang looking forward ko, yun yung gusto kong mangyari sa pagsapi ko dito sa Bagong Pilipinas. Wala bang ibang kumukuha sa'yo? Para sa akin, walang kumukuha. Yan. Isa po yan sa mga isa po yan sa mga hindrances or isa po yan sa mga hindi nabibigyang pansin. Kasi syempre mostly ang mga pinagpopukusan ng ibang mga sangay ng pamahalaan is yung mga meron ng credentials, di ba? Hindi naman masamang kumuha ng meron ng credential at meron ng karanasan. Kaya lang, nawawalan po ng pagkakataong mabigyan naman ng pagkakataon yung mga kabataang tulad ko na sa tingin namin meron kaming maiaambag, sa tingin namin meron kaming maibibigay na kahit mga konti lamang pero kami mismo ang makikinabang.
paano ka nahikayat bilang SK? Bilang SK saan sa paanong paraan? Na sa lugar ninyo? Ako kasi syempre alam naman natin no na ipinanganak ang bawat leader with a purpose. So Oo. siguro para sa akin, bakit ako nahikayat tumakbo bilang SK? Ang gusto ko lang naman kasi is yung maging boses at tinig ng mga kabataan, yung magkaroon sila ng isang leader na Oo. handang tumindig at handang makinig para sa kanila. Ano na nagawa mo bilang SK? Okay. Yon. So ano nga ba ang nagawa ko? Bakit nga ba ganito tayo magsalita? Oo. Sa amin pong barangay, meron po akong itinatag na tinatawag nating Marian Youth Movement. Oo, So ano oo. nga ba yung Marian Youth Movement? Ako kasi ay naniniwala na ang mga kabataan, hindi lamang sila panlansangan, Oo. bagkus sila rin ay pangsimbahan. Ano pa? Napakadami po tulad na lang po ng mga proyekto. Ako kasi naniniwala po, magkaiba ang proyekto sa plataforma. So sa akin po kasi mas pinag-iintig ko po yung plataforma ko na kung saan bigyan ng tulong yung mga kabataan sa pangmatagalang term, no? Para syempre sila din mismo makinabang doon. Pangalawa, meron din po kaming tinatawag na eskwela na kung saan naniniwala po ako bilang SK no na ang karunungan hindi lamang nananatili sa paaralan. Maaaring mag-umpisa ito sa baranggayan, gayon din po sa ating pong pamayanan. So, bilang SK, siguro nabigyan ko rin po ng pansin yung pagiging magandang ehemplo. Yun. Tapos sunod po, meron kami isinusulong ngayon na magkaroon kami ng scholar. Kasi alam naman natin, no, pagdating sa edukasyon, limitado lamang ang nagkakaroon ng pagkakataon. Kaya sa amin, bagamat maliit lamang ang kaya namin ibigay doon sa mga kabataan namin, at least meron para sipagin sila lalong mag-aral. Ayun. Kunting mensahe sa mga followers ng Bagong Pilipinas Party List. So magandang hapon po or magandang araw sa lupalupan po kayo naroon. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito na ma-interview po ako ng ating YouTube vlogger, no? So ngayon, ano nga ba ang mga maaari kong ibigay pagdating dito sa mahikayat, no, or mga maikling pananalita, bakit ba ang Bagong Pilipinas? Una sa lahat kasi ang nilulook forward nila dito is makapag-produce ng mga bagong Pilipino. Pinabago nila yung mindset natin kasi syempre kahit marami tayong mga solusyon, kung nananatiling nabubuhay sa tradisyon at puro reklamo ang bawat Pilipino, paano uunlad ang ating pong bansa? Pangalawa, gusto ko po dito sa Bagong Pilipinas natin kasi hindi nila isinasantabi lahat ng mga kabataan. So bilang panapos, ang boses ng mga kabataan ay boses ng mamamayan. At ako ay naniniwala na ang boses ng mga mamamayan dapat pakinggan ng pamahalaan. Yung mga basher. Okay, oo. Hindi natin hindi natin maiaalis yan. Sabi nga nila, sila ang best balancer ng ating mundo, no? So, kung ikaw bilang isang intellectual or bilang isang nakaiintinding tao, bakit ka mananatili sa mga negatibo? Kung maaari mo naman tignan yung mga positibo. Kasi mostly ang mga bashers nakatuon lamang sila sa bawat problema na maaaring ibigay sa bawat solusyon. So, paano uunlad ang buhay natin? Paano uunlad ang ating bagong Pilipinas? No? Kung mananatili tayo sa mga negatibo. Sa mga nangbabash. Sa mga nangbabash sa social media. Hayaan mo lang silang manatili sa likuran mo. Basta ikaw, you are stepping forward. You are looking forward. Paanyaya sa mga gustong dumami ang Ayan, so pagdating po sa mga paanyaya natin, bilang isang Pilipino, dapat kayo ay makilahok, dapat kayo ay makinig, dapat kayo ay makialam. Bakit? Dahil po syempre, may kakayanan kayong maghalal, may kakayanan din kayong magtanggal, may kakayanan kayo lalo sa pamahalaan pagdating sa kung ano ang tulong na kinakailangan ninyo. At yun po ang nais isagawa ng Bagong Pilipinas, ang makapagbigay ng mga direktibang tulong, gayon din po ng mga magagandang proyekto na diretso sa tao. Ayun, maraming salamat. Maraming salamat din po. Oo, yun. Okay na.